Nag-umpisa na kanina ang investigasyon ng Senado tungkol sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Hindi sumipot ang 4 na senador na nadadawit sa naturang anomalya, pero sinusuportahan daw nila ang investigasyon at handa raw silang humarap kung ipatatawag sila para magbigay ng pahayag. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Sam, Jam. Yes, Mike, sa 4 nga na senador na pinangalanan ng COA na nagbigay di umano ng pork barrel doon sa mga questionableng NGO na konektado kay Janet Lim Napoles, si Senador Jingo Estrada lang yung dumalo doon sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinaliwanag niya kung bakit hindi siya makasama doon sa diskusyon sa pagdinig. 1.7 billion pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF ng ilang senador at kongresista ang napunta sa 8 questionableng non-government organization na konektado kay Janet Lim Napoles. Ayon yan kay COA Chair Grace Pulido Tan, ang natatanging resource person sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. 1.1 billion pesos dito galing daw sa pork barrel ng 4 na senador. Sina Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na nagbigay daw ng pork barrel sa 6 na NGO. Senador Bong Revilla na nagbigay sa 5 NGO, Senador Jingo Estrada na nagbigay sa 2 NGO at Senador Gringo Honasan na nagbigay sa 1 NGO. Wala po kaming nakitang batas or ordinansya na nagbibigay authority para po sa paglipat ng pondo ng bayan from a government agency to a private corporation like an NGO. Bukod sa hindi kumpleto ang dokumento ng mga NGO na konektado di umano kay Napoles, aabot daw sa 80% ng pinangako nilang mga proyekto tulad ng livelihood training at agricultural kits ang hindi nakarating sa mga beneficiaries. Sa 4 na senador na nadawit sa kontrobersya, si Senador Jingoy Estrada lang ang nagpakita sa pagdinig. Pero nagbigay lang siya ng pahayag sa simula ng pagdinig at agad na umalis. Being one of those whose name has been mentioned in connection with the pork barrel issue, I feel compelled to excuse myself from participating in these proceedings. I believe that my presence during this investigation may be conceived as deterring the resource persons from providing relevant information. Handa raw si Estrada na patunayang hindi siya nakinabang sa PDAF. Pero may pangamba siya ngayong nasa kustudiya na ng gobyerno si Napoles. Sana raw magsabi ito ng totoo. Miyembro rin ng komite sina Enrile at Honasan na nag-inhibit na sa pagdinig. Pero handa raw silang humarap kung ipapatawag. I'm ready to be investigated by my peers. If they call me, they want to call me, then I will appear. If I am called by the committee, by the NBI, by the DOJ, by the Ombudsman, together with the documents that are now in my possession to support my contention that everything I have done with my development funds were above board. Hindi rin dumating si Revilla na hindi naman miyembro ng Blue Ribbon Committee pero sinusuportahan daw niya ang pagdinig. Mas maganda na ma-confront nila yung gumawa ng report at saka yung mga dokumento, and it will not be seen as interfering with investigation but rather shedding light on all of this. Sa ngayon, wala daw ebidensya na magpapatunay na binulsan ng mga mambabatas ang pondo mula sa pork barrel. Batay po sa aming obserbasyon, meron pong pattern. But I will leave it to the investigating panel composed of the Ombudswoman and the DOJ Secretary to determine if there was conspiracy. At this point, we cannot say for certain until na merong ebidensya na binulsa ng mga legislators. We have to wait till the investigation is finished. We have to call the other witnesses, especially the whistleblowers. Imbitahan din daw ng Blue Ribbon Committee si Napoles pero sa ngayon hindi pa nila masabi kung kailan ito masasalang dun sa pagdinig dahil kailangan para magpaalam dun sa mga may kustudiya kay Napoles. Mike. Maraming salamat, Jam Sisante.